Magandang umaga po, bumabati ng may ngiti. Mga lingkod yung Conrad, Julie at baby. Pang dental man, pang pisikal, pang hayop man o nutrisyon, karamdam ay hangad, bigyan ng solusyon. Tune in, nood na shoutout pa, may signal man o mahina. Mula Martes hanggang Biyernes, wala to miss. Kaya kayo ay mag-bless, may libreng load kita kids. Tangali mo'y complete, ngiti mo'y di pilit. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Kasama mo sa pananghalian. Kasalo mo sa pananghalian. Hello, good morning po sa lahat. Happy Friday. Pasensya na po at kami ay na-late dahil po sa mga technical problems. Good morning, Doc Julie. Happy Friday. Oo nga, Oo. ano ba 'to, Mm. naninibago ako Nani sa ano, Ako rin naninibago kasi nasa ano tayo ngayon, nasa Bartolina. Joke lang. Hindi, nasa maliit lang tayo na space pero tayo ay nagpapatuloy pa rin dahil alam ko na marami nag-aabang sa ating topic ngayong umaga. Di po ba, Doc Julie? oo. Babati na po muna kami dahil kami ay ano na, nagmamadali po. Bati na po tayo, Doc Julie. Oo, hello, maganda at masayang umaga po sa inyong lahat at, maraming salamat sa Panginoon na kahit papaano ay mahabol pa rin. Kasi do'n sa studio proper, wala pong ano, wala tayong makitang wala palang signal doon, Opo, walang oo. Kaya nga signal, yung kaya ano, ano, actually yung Our Family Time with God, hindi hindi oo. nakunan ng ano, ng diretso kasi nga nag-ano rin, Nagka-problema yung nagkaproblema internet. Oh, doon. yes. Anyway, sabi nga, the show must go on. Yes, of course. At, medyo hindi muna kami magbibigay ng papremyo ngayon. Yes, to give Oo, way sa ating oo. discussion kasi Hindi nga late na po tayo. oo, So, medyo late na kaya next week na po ulit. oo, maraming salamat sa mga nag-comment at, Mm. mamaya kung may time pa, babasahin na lang natin. Yes, opo. Pero magsisimula na Yes, tayo. magsimula na kasi ano 'to,
continuation po ito ng ating topic last week, 'di po ba? Ang tinalakay po natin is yung exercise, kung ano yung mga type ng exercise, ano ba yung kailangan for fat burning, for muscle gain, for cardio, for muscle building, ganyan. So, ito naman this morning, we will talk about ano ba yung dapat kainin, ano-ano yung tamang amount of food na kailangan kainin to fuel those exercises na diniscuss natin last week. So I hope ay naalala po natin yung mga topic ng last week, no? Yun yung mga yung mga ah, ano yung type ng exercise meron ka, ano yung kailangan mong gaano kadalas mo dapat gawin for fat burning, so ganun. Ito naman, so discuss natin, ano na ba yung mga nutrients. Actually, parang basic ano na lang 'to, nutrition. Pero siyempre specifically di-discuss ko, para dun sa specific exercise na kailangan natin or yung ginagawa na natin ngayon. So carbohydrates, definitely ito yung immediate source ng energy natin. Ito talaga yung kumbaga number one na kailangan natin to support physical activity. Okay? So ano ba yung carbohydrates? So yun yung most common source of energy found in foods. So number one dyan, yung ano yan, yung mga glucose yan. Starches, sugar, and fibers. Ito yung binubuo ng carbohydrates. Ito yung kumbaga ginagamit natin kaagad-agad sa actually pagising mo pa lang sa umaga, paglakad mo, every kilos mo, ito yung ating ginagamit. Kaya nga basically kailangan siya ng 50 to 60% ng total calorie natin sa araw-araw. Dapat binubuo ng carbohydrates. Okay? Pipiliin mo lang kung anong source. Kung complex or simple. So mag-focus tayo more sa complex para mas healthy source. So meron siyang dalawang classification. Yan nga yung dalawa, complex tsaka simple. Focus on the complex because ito yung mas healthier option. Simple carbs, ito yung mga simple sugars na iniiwasan ng mga, ay dapat iwasan, ano ng mga diabetic, tsaka nung mga naglo-lose ng weight. Kumbaga, ito yung kalaban. Ganyan. So, yan yung dapat. Pero nga, when it comes to energy source, kailangan talaga ng carbohydrates. Lalo kung physically active ka. Okay. So, ito yung definition ng complex carbs. Bakit ito yung dapat nating i-focus? Yan. Compounds that contain many glucose units called the polysaccharides. So, ito yung mga number one sources niyan. Bakit siya mas healthy kumpara sa simple carbs? It takes longer to digest by the body. So, kumbaga, mas maano siya, mas matagal siya maging stored fat, kumbaga ganun. So, you will still have more time to burn it. Yun. Ito yung mga sources niya, rice, noodles, whole grains, wheat, and root crops. So, ito yung ipa-focus natin. Okay, so yan. Yan yung picture. Pwede nating itingnan yan. Pangalawa, ito pala, under pa rin siya ng complex carbs, yung fiber. Ito, talagang ano yan. Meron tayong specific health condition na pino-focus na itaas mo yung fiber intake mo. Okay? But when it comes to exercise talaga, basically carbs ang kailangan natin. Fiber, syempre kailangan yan. Ito yung mga functions niyan. Yan. Yan. Dalawang types, soluble tsaka insoluble. So yan, merong mga pang-prevent na tumaas yung blood sugar. Tapos, pagka nag-constipate ka, ito yung focus natin. Itong sa fiber naman. Under pa rin siya ng complex carbohydrates. Yan. Okay. Tapos, ito naman yung mga simple sugars. Pinapakita ko lang to para at least alam natin ano yung iiwasan. Okay? So, known as simple sugars, monosaccharides siya that are quickly absorbed. Kumbaga, mabilis. Lalo na kung ikaw ay talagang sedentary yung lifestyle mo, talagang tamad ka talagang magkilos-kilos, di ba? Tapos, ito pa yung hilig mo, di ba? So, quickly absorbed by the body after digestion. So, it will greatly affect raise in blood sugar level. Talagang, bawal na bawal ito sa mga diabetic. Okay? So, yan. Iwas. Kahit naman hindi ka diabetic, iwasan mo pa rin kasi nga,
talagang mabilis siya maka-gain ng weight. Bakit? Quickly absorb. So in return, mabilis siya magiging stored fat. Talagang ano yan, dire-diretso. Lalo kung wala kang ginagawa, hindi mo siya nabe-burn. Okay, yung iba naman, since alam nilang active sila, so okay lang kumain ng sugar, 'di ba? Pakonti-konti. Basta alam mo yung level na yung amount of sugar na allowed sa'yo per day na kaya mong i-burn during exercise. So, that means pwede pa rin naman kumain to once in a while. Okay? Yan. How much carbohydrates we need? Ito kailangan mong malaman to. Carbohydrates should comprise, ito 55 to 70%. Para kanino yung 55? Pag nagwe-weight loss ka. Pero mayroong iba ginagawa 50%. Depende yan sa goal mo. Okay? Pero medyo mababa na sa akin yung 50%. Pero at some point, sa mga ibang tao, okay pa naman sa kanila yung 50%. Tapos pag 60% kapag medyo maintenance ka lang, 70% ito yung talagang para sa mga super active yung mga athletes, lalo yung mga endurance athletes. 70% talaga yung carbs nila. Meron sa kanila 3,000 calories tapos 70% nun galing sa carbs kasi nga kailangan nila for yung sa mga sports nila. Okay? So yan ha. What will happen naman kung lack of carbs tayo? Ayan na. Sa mga naglo-low carb or super low carb or talagang inaalis yung carbs, ano mangyayari? You will feel very tired and have very low energy levels. Di ba? Alam ko yung iba dyan, experience to na nag-low carb diet or as in nagtanggal, nag-umit talaga ng carbs. Naramdaman nyo to, alam ko yan. Lack of carbs can lead to ketosis, a condition that can harm the kidneys. Lalo kung long term mo nang ginagawa yung walang carbs, medyo yung kidney mo yung maapektuhan. So be careful with that. And then lack of carbs can lead to muscle wasting, especially sa mga nagba-bodybuilding, yung gustong mag-tone or mag-build ng muscles. Pag inalis mo yung carbs mo, hindi mangyayari yung gusto mo. Magma-muscle waste ka. Bakit? Kasi ang nangyayari doon, since wala or kulang yung carbs, ang ginagamit niyang source is yung protein. Okay? Kasi ang carbohydrates ay meron siyang feature na protein sparing feature. Kumbaga, ini-spare na yung protein mo na magamit as energy source kapag okay yung intake mo ng carbs. Ang protein, always remember na hindi siya ginagamit as energy source. Okay, so para lang siya for building muscles and repairing tissues. Okay, next. Ito na ngayon yung protein natin. Bakit ba kailangan ng protein? Siyempre, di ba, to fuel exercise. Ito yung pangalawang macronutrient na kailangan meron sa ating daily diet. Ano yung mga source ng protein? Fish, egg, karne as in meat. Tapos, chicken. So, siguro naman, halos lahat kumakain itong mga to, may protein na yan. Okay. So, para saan ba ang protein? Major component of all muscles, tissues, and organs, vital for every process that occur within the body, such as, metabolism, digestion, transportation of nutrients and oxygen in the blood. Okay? Necessary din siya for production of antibodies, antibodies. Tapos, kailangan din siya for yung fight against infection. 'Di ba? Kapag ka nga, 'di ba, pag mayroon tayong sakit, 'di ba, pinapakain tayo ng masustansyang pagkain, 'di ba, Dok? Kasi nga, 'di ba, pag may sakit ka, ano 'yun meron kang infection meron kang kung ano man yan, ano yung naging cause ng sakit mo, pinapakain ka ng masustansya. Okay? Hindi Skyflex tsaka Royal, hindi 'yun. So, kailangan meron ito, may carbs tsaka protein ang ating pagkain, especially kung meron tayong sakit. Okay? Kasama rin siya para sa pag-develop ng good skin, tapos strong bones and healthy yung skin, yung hair ganyan. So, skin,
nails, strong, tsaka yung bones natin. So, best source niya, meat, fish, poultry, dairy products such as cheese. Okay? So, yan ha. Kailangan din yan syempre for muscle building. So, pag yung carbs tsaka protein, pagka pinartner mo yan na kinain mo, talagang maayos yung iyong exercise performance. Okay? Kasi andun na yung engine source mo, andun pa yung pagbibuild ng muscles. So, kapag ka talagang bawa yung mga pre-exercise meal, samahan natin ng protein tsaka carbohydrates. Okay? So, ayan. And the next, ito naman, gaano naman kadami yung kailangan nating protein? Ayan, yung kanina, di ba, yung carbs ay 55 to 70%. Ang protein naman ay kailangan natin ng, ayan, 10 to 15 lang. Bakit? Bakit ganun, Ma'am Ses? Ba't ang liit lang? Eh, di ba ito ngayon dapat na damihan? So, nababago yan, hindi nasusunod yan sa mga tao na may sariling may sariling computation ng diet nila. Ginagawa nilang 25% yan, ginagawang 30%, di ba? It depends on yung health goals nila. Pero generally speaking, as general ito lang talaga yung kailangan, 10 to 15. Kasi nga 'di ba, para lang siya for yung building muscles, repairing tissues. Doon lang siya naka-specify. Hindi mo siya gagamitin for energy source. Kaya konti lang siya. Okay? So 10 to 15% lang ng iyong total caloric requirement per day. Okay? Pero merong ibang health condition na tinataas to. Halimbawa, may sakit na yung sobrang underweight, sobrang payat, yung talagang kailangan na lang i-boost yung protein. Meron yon, ginagawang 30% ito. Pero yun naman, advice talaga ng doktor. Meron naman na health condition na binabawasan yung protein. Ginagawa lang itong mga 10 or below 10%. Ina-adjust. Kasi nga, for specific health condition naman yun. Okay? Is too much protein bad for you? So, alamin natin yan. The answer is yes. Because too much protein can harm the kidneys and liver, di ba? Even sa carbs, di ba? Pag kulang naman, kidneys naman, di ba? Ito naman, pag too much naman siya sa protein, ganun pa rin yung organ, kidneys and liver ko. Kung gusto mong alagaan yung liver and kidneys mo, wag kang masyadong mag-take o yung too much protein. Also, high protein intake can increase blood cholesterol. Bakit? Kasi 'di ba, ang protein naturally meron siyang kasamang fat. Okay. So, syempre, pag tinaasan mo yung protein intake mo, tataas na rin yung fat intake mo. So, alagaan mo yan, especially kung meron ka ng issues sa cholesterol. Kailangan mo siyang i-monitor yung protein intake. But basically, kung talagang pag-supply lang sa mga exercise mo, i-follow mo lang yung normal na ideal for your exercise levels or based on your calories requirement per day. Huwag ka nang yung parang bida-bida na gusto mo, ay high protein ako kasi ganito, building muscles. Alamin mo kung ano yung level ng protein na kailangan to achieve your goal. Huwag naman yung too much na talagang pinukus mo na lang yung protein, inuwanan mo na yung carbs. Okay? So, ganun. Okay. Meron din siya, excessive protein can also lead to osteoporosis. Bakit kaya? Yung thinning of the bones. Because too much protein promotes the loss of calcium in the bones. So, kapag sobra para ang protein natin, lumalabas din siya sa pamamagitan ng urine. So, nilalabas mo rin siya. Okay? Nawawala ang calcium sa bones kapag too much ang protein. So, iniihi mo lang talaga siya. Ganon. Kaya nga, di ba, pag nagpa-blood test ka, minsan, pag urinalysis, di ba, may nag-appear doon na may protein content na yung urine mo. Too much na yung intake mo ng protein. So, pagka nagpa-blood test ka na may lumabas na presence of protein in your urine, medyo ipacheck mo na rin ang iyong kidneys. Kasi nga, baka meron na rin siyang damage. Kasi ibig sabihin, excess talaga kasi lumabas na sa iyong urine yung protein.
'di ba? Ganun pala Dapat yun. walang protein sa ihi. Ayun, 'di Pag ba? sumobra lang ng protein. Oo. Kasi nga 'di ba daw kapagka indication na 'yon na merong something wrong kapag may presence na ng protein sa iyong urine. May something wrong na maybe siya yung nga sa kidneys or sa liver mo. Ipa-check mo na rin po 'yun. Gano'n, okay? Ingat tayo doon kasi nga 'di ba yung iba kadalasan sa mga nagba-bodybuilding, mga nagwe-weights 'di ba, sila talaga yung ano, actually nagkakaroon ng kidney or liver damage kasi nga naka-focus talaga sila sa protein, high protein. Hindi nila alam na too much na pala for them, 'di ba? So, 'wag tayong mag-focus sa gano'n. Kailangan alamin natin ano ba yung enough for us sa ating base sa ating katawan. Okay. Ano naman ang effect kapag kulang? Yung kanina 'di ba yung sobra, ngayon naman kulang. 'Pag lack of protein naman, ayan, kasi 'di ba rich in iron din ang protein, so lack of protein can cause fatigue, body weakness, and lack of energy. Parang the same din sa carbs, 'di ba? Halimbawa, puro carbs lang kinain mo, 'di ba? Parang saglit lang yung ano mo, pero walang hindi kumbaga hindi quality yung energy mo kasi nga walang protein. Andun pa rin yung fatigue, weak ka kasi nga kulang ka sa protina. So sa mga bata, mga anak natin na talagang hindi kumakain ng karne, ng isda, ng manok, puro lang gulay tsaka sabaw ng ulam. So, ah, let's focus din na mapakain sila ng protein-rich food hangga't maaari. Lalo na kung nag-aaral 'yan, aktibo 'yan, pakainin na natin ng protina, okay? Ayan. Lack of protein can cause skin problems also. 'Yan, and therefore give our body a tired appearance. Pansinin mo kapag nag-exercise ka din, 'di ba? Hindi ka nakakain before or sobrang konti lang tapos wala pang protein. Hindi ka rin talaga makaka-perform ng maayos sa exercise mo. Hindi mo maximize yung iyong pagli-lift ng weights, hindi mo maximize yung iyong yung cardio, endurance mo kasi nga weak ka. Dahil nga kulang ka sa pagkain. Okay. So may effect din 'yan sa yan skin, 'di ba? Pansin mo pag talagang payat tapos mukhang yung pale, 'di ba? Kasi nga kulang talaga sa protina, eh. Dry yung skin. So, yun yung mga effect niya kapag talagang kulang. Enough protein is needed to form new cells. Of course, 'di ba? Tissues, hormones, and enzymes that plays a vital role in our body. Pag hindi maayos itong mga hormones na yan, kapag laging hindi bago yung cells mo, hindi nagre-repair, wala, ano na itsura natin nun, 'di ba? So, yun yung nagagawa ng protein sa ating katawan. Okay? Bukod pa dun sa nagagawa niya sa performance mo sa exercise. Okay? Last, ito na yung last natin na macro fats. Okay. Maraming takot dito eh. Akala nila pag sinabing fats talagang masama or hindi na pwedeng kainin or wag na isama sa diet. Pero bakit kasama yan sa tatlong macronutrients? Okay, ano ba yung fats? Fats, yan, are the secondary source of energy. Ano yung primary? Yung carbs, di ba? Pangalawa yung fats. Ayan. I- ah, in the form of fatty acids. It is mainly the most fattening nutrient. Bakit? Because it yields 9 calories per gram. Yung carbs tsaka protein, 4 calories per gram lang. Fats are also important in the body to help absorb fat-soluble vitamins na A, D, E, and K. Ina-absorb na yan. So kung wala kang fat intake, kahit anong laklak mo ng vitamin supplement, vitamin A, D, K, may mga supplement ka, kung wala ka namang fat intake, hindi enough yung fat intake mo, hindi mo rin siya ganun maa-absorb. So, kumbaga, it will work hand in hand eh. Pagka kulang yung isa, hindi effective yung isa. Okay? Kailangan mo si isa para magamit mo yung isa. May ganun yun eh. So, it's very important that alam natin na enough yung ating fat intake. Okay. Meron tayong tatlong classification ng dietary fats. Diyan mo malalaman kung ano yung good tsaka bad. Saturated, ito yung bad. Unsaturated, ito yung healthy. Ito yung ipofocus natin. Meron ding trans fat na sa ilalim yung pangatlo. So, yung trans fat na yan,
Yan din yung bad. So, doon lang tayo sa number 2 magpo-focus. Okay, saturated fat, ito yung bad. Ito yung nakaka-raise ng cholesterol, yung nagkakos ng heart disease, di ba? Yan yon. Tsaka yung some types of cancer. Okay? Ito rin yung mga um, fats na nakikita mostly sa animal products. Yung meat, lard, yung taba talaga. Poultry with skin, yung balat ng poultry, ng manok, yan. Tsaka sa mga high-fat na mga dairy, like yung whole milk. But at some point naman ng life natin, merong part ng life natin na kailangan din natin ng mataas sa fat. Sample, sa mga infants or growing up na children, kailangan nila nito. Kasi nga, nasa growing up pa lang sila. Kailangan nila ng mas maraming fat. Okay? So, dating naman sa exercise performance, ang nagagawa ng fat ay secondary source. Kapag naubos na-deplete na si carbs, doon siya kayong kukuha sa fat. Okay, so pag mali yung intake mo ng carbs, hindi tama yung dami, ang next na ginagamit ng body mo as energy source is the protein. So, ano nangyayari sa fat? Nandun lang siya, nami-maintain. Okay, so ganun tayo ha. Next, unsaturated. Ito ngayon yung good fats. Ito yung ipo-focus natin. They provide good health benefits in our body. Most common sources are yan, yung avocados, olive oil, basta yung mga vegetable base na mga oils. Okay yan. Okay? So kung mag-intake tayo ng fat, dun tayo sa healthier option. Huwag dun sa mga trans fat or yung saturated na source. Okay. Yan. Trans fat, ito na yung sinasabing bad because they tend to, ito naman yung most common sa mga tumataas talaga yung mga bad cholesterol. Ito yun. Yan, especially yung mga na-stroke, di ba? Kasi sobrang taas na ng cholesterol mo, ng triglycerides mo, na-stroke ka na dahil nga sa mga trans. Tapos, talagang sinabay mo ba yung saturated tsaka trans fat na madalas mong kinakain? Di ba? Ano na mangyayari sa'yo na may cancer ka na stroke ka pa, lahat-lahat na kinuha mo na yung sakit na yun. So, yun, ang ating iiwasan, focus tayo sa unsaturated fats. Okay. Yan, trans fat are formed. Yan, medyo ano na yan eh. Mas maganda nito mga kapatid, magbasa tayo ng food labels kapag bibili tayo ng product. Okay, saan ba nakukuha yung mga trans fat? Sabi dyan, ayan no, parang siya nabubuo. Industrial process that hardens liquid oil to produce fats like hard margarine and shortening. Rich source of trans fat are, nako, cakes, pastries, cookies, binibake ko to dati. Binibake ko to Pero yun nga, hindi naman kailangang kainin mo to araw-araw, di ba? Di ba? So pwede mo rin siya kainin pero hindi nga siya part ng daily diet mo. At commercially deep fried foods, yan yung mga nasa fast food, madalas yung fries, yung mga deep fried na mga chicken, yan, di ba? So, makikita rin yan sa mga vegetable shortening and hydrogenated oils. Present ito mostly sa mga 3-in-1 coffee. Pag may nabasa ka sa ingredients list na hydrogenated something-something, yun na yun. So, magbasa ng label para makaiwas tayo sa trans fat or saturated fats. One of the best way to control consumption of trans fat, read food labels every time you will go to grocery. Pero basically naman, di ba, ano na to, alam na natin to eh. Kumbaga, alam mo na doon sa grocery, yung part ng grocery. Alin dito yung mahilera ng trans fat? Alin dito yung hilera ng saturated fat, di ba? Kumbaga, hindi mo na pupuntahan yan. Di ba? Bawa nakapag-grocery ka once, so alam mo na, tinignan mo yung product. Yung next time na pupunta ka, hindi mo na yung bibilin kasi alam mo na eh. Alam naman, every time na pupunta ka, check mo yung label, di ba? Usually, yung mga ano yan, Mm-mm. yung mga junk food. Yeah, junk food. Basta hanggat maaari, basta pag masarap, mataas sa trans fat. Ganun talaga. Nakakalungkot man, pero yun po yung totoo. Yung masarap sa panglasa natin, yung lasa na talagang patok na patok sa masa, yun yung mataas sa mga ganyang fats, di ba? So,
Once na alam mo na ano itong product is mataas yung trans fat, the next time you go to grocery, wag mo nang puntahan, 'di ba? Hindi yung titingnan mo na naman, ayun na nga yun, eh, 'di ba? Talaga alam mo na mataas sa fat yan, eh. Wag mo nang balik-balikan pa, 'di ba? Kumbaga, umiwas na po tayo hangga't maaari. Oh, 'di ba? So, 'yan ang ating, ayan. So, 'yan yung food label medyo malabo sa TV pero alam ko diniscuss ko na 'yan before, yung sa calories, gaano karami yung calories from fat, tapos isa-isahin mo gaano karami yung trans fat niya, gaano karami yung saturated fat. Dapat hindi aabot ng 10%. Dapat below doon or dapat zero yun. Zero dapat yung trans fat, saturated fat, cholesterol, tapos yung mga sodium din, kailangan din bantayan yun. Especially kung meron kang health issues. Okay. Food labels, yan na. Sinabi ko na rin yan before. Alam na natin yan. Ano yung ipo-focus mo? Focus more on dietary fiber. Yan. Dapat mataas yan hanggat maaari. At least dapat may mga 3 grams yung fiber per serving. Okay? So, syempre, pagka kumuha ka ng chichirya, wala siguro talagang fiber yun, no? Definitely wala eh. Mataas yung sodium, mataas siguro sa saturated fat yun. Lalo kung potato chips, ganyan, di ba? So yun, yan yung ating i-check ha. Tapos i-check mo rin yung sugar content. Yan. How much fat naman ang kailangan natin? Carbs dapat, di ba, 55 to 70. Yung protein, 10 to 15%. Ang fat naman ay 20 to 30. Bakit mas malaki kaysa protein? Kasi nga, di ba, secondary source siya ng energy. Huwag mo nang kontrahin yun. Okay? 20 hanggang 30% of your total caloric intake. Dapat hindi more than 10% yung galing sa saturated fat. Yung sinabi ko kanina. Okay? So, i-calculate nyo na lang yan. Do the math pagka tumingin kayo ng label. Okay? Cholesterol naman, cholesterol is not a type of fat. Okay, malinaw yan ha. It has different chemical structure and has different functions in our body, such as it helps the body convert bile to bile salts that aids in digesting dietary fats. Cholesterol is normally produced by the body through our liver. So meron na tayong production ng cholesterol sa ating katawan. To be safe, para maging safe, limit cholesterol intake to not more than 300 mg per day. Avoid organ meats more than twice a week. Yung mga lamang loob. Yung mga atay, ganyan balon-balunan, mga isaw. Ayan. Once a week. Limit to not more than twice a week. Pero syempre kung mataas na yung cholesterol mo, wag na siguro kahit once a week. Oo. Lalo yung uric acid mo, di ba? So yan na yan. To be safe Tapos, and not more than 4 egg yolks a week. A week to hindi a day A week. So kung yung gusto mong kumain ng maraming egg, tanggalin mo na yung yolk pag nakaapat ka na sa isang linggo. Wow, nalungkot talaga. Ayun kasi nga cholesterol concern eh. Pero kung normal ka naman, pwede ka naman mag-araw-araw ng yung buong egg talaga na kasama yung yolk. Okay, I hope meron tayong natutunan sa ating macronutrients to support our physical activity na diniscuss last week. Thank you so much po. Oo, Ayan. marami. Ayan, inuubo. Kailangan natin ng Oo. apple a day. Yes, para keep the doctor away. Ayan, thank you so much. At sana po ay ma-apply natin sa ating mga sarili yung ating diniscuss ngayong umaga. I'm sure marami mga na-bless sa ating mga viewers, no, sa ating diniscuss. Doc Julie, baka meron ka sabihin o babatiin ulit bago tayo magpaalam sa kanila. Wag na natin batiin yung mga nanonood na yan. Wala ba sa mood? Wala sa mood ang lola. Wala naman pa-premyo. Sige. Okay. Nagalit na si ano. Next week na lang, pagdating ni boss. Pagbalik ni boss, okay. Oo, mahirap mamigay pag wala kang ibibigay. Wala lang sponsor. Nandun sa kanya yung listahan. Ayun, kasi, oo. Kaya pasensya na po muna at
Next week po kami mamimigay ng, kasi September pa naman next week, Doc, di ba? O, Oo, anniversary pa din yun. o kaya pwede namang i-review to mamaya, Oo. may surprise na lang kayo Yun, sa oo. Tuesday. Yes. Parang ganon. Mas maganda kasi surprise eh. Oo, surprise na lang pag pwedeng mamili kami Mm. ngayon and then bibigyan na lang ng prize sa ano. Kasi Yes. meron pa nung mga haircut, Mm. yung mga May natira pa eh. tsaka Mga yung bunot, yung sa pasta. ngipin, oo. Oo. Hindi ko lang alam kasi nandun sa kanya yung mga Mm. listahan. Kaya pwedeng nag-ano ngayon, huwag kayo malungkot kasi Mm. meron pa rin na pag-aralan to ma'am Mm. ni Sir Con at magbigay din. Surprise Yes. na lang kayo sa Tuesday. Iaabot na lang, i-announce na lang yung mga nanalo. Kung, kasi marami talagang nag-ano pa rin eh. Mm. Oo. At syempre yung paalala ko, yung nagbigay tayo ng siomai. Yun. Oo. At nandun na yung listahan kay Ma'am Beng. Kaya pwede nyo na siyang lapitan sa Sunday para Ibigay ang oo. siomai. Oo. Dalawa na po yung kalamansi doon. Kulang po kasi yung isa ba, Doc? Kulang yung Oo. isa. Yun lang, maraming Ayan. salamat. Yes. At pasensya na kayo, medyo nawalan tayo ng internet doon Yes. sa studio natin. Kaya kung saan-saan na lang kami napunta. Kung saan kami tinapon. Joke lang. Oo. Pero parang gusto ko na dito. Oo, kasi Anyway, kaya lang medyo hindi nakikita yung legs ko. half body lang tayo ngayon. Yun lang, Anyway, so yun. oo, Opo, maraming salamat. maraming salamat at huwag kayong aalis dyan. Yes, Huwag muna kayong dahil aalis. mag-invite pa tayo ng mga fathers dahil sa Baptist lunch mamaya ay Oo. pag-uusapan about fathers and of course sa buong family, di ba? Kaya wag po kayong aalis. Susunod na po ang The Baptist Lunch.